related industries sa bansa. Nabanggit din nila na ang magpopondo ng proyekto ay galing sa United States at Canada, ngunit hindi na muna nila pinangalanan. Wala pang business permit na pinangahawakan ng kumpanya at tanging Securities and Exchange Commission registration pa lamang ang meron sa kanila. Anila, oras na maayos ng pagbili ng tatayong lupa, sa kanila ito ipoproseso ang mga pertinent documents. Ang tinutukoy na lupain, Sir Angelo, na pagtatayo ng proyekto ay ang 200 hektarya sa barangay Pakak sa Gimba na pag-aari ng pamilyang Huson. Katabi nito ang isang district government hospital at nakapaligid din dito ang residential areas. Agricultural ang katangian ng lupa na may mga tanim ng mga mangga at palay. At kung matutuloy ang pagtatayo ng proyekto, tatagal umano ito ng 2 taon bago matapos at inaasang maglilikha ng libu-libong trabaho na magpapalago umano sa ekonomiya ng bayan ng Gimba. Pero hati naman ang opinyon ng mga residente dito at mga netizens sa isyong ito. Mayroong gusto na matuloy para sa trabaho at sa kabilang banda naman ay ayaw dahil ito ay agricultural land, hindi commercial o industrial ang classification nito. So yan ang ating ulat dito sa radyo nating Gimba. Ako si G. Herrera, nagbabalita sa DZRH. Maraming salamat, G. Herrera, live mula sa radyo natin Gimba. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang development pa rin ho yun. Pero sana matuloy, ano ha? Kasi nangangahulugan ho yan ang dagdag na trabaho para po sa ating mga kababayan. Kinilala naman ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang Bureau of Customs dahil sa commitment nito sa pagpapatupad ng mga reformang nagsusulong ng transparency, pananagutan at policy making na nakabatay sa ebidensya. Kasunod ito ng ginanap na Philippine Good Regulatory Principles Recognition and Awards Program. May awarding ceremony na bahagi ng pagunita ng Ease of Doing Business Month Celebration. Ang naturang pagkilala ay tanda ng mahusay na pamumuno ni Commissioner Ariel Nepomuceno sa pagpapalakas ng regulatory practices, pagpapabilis ng custom processes at pagpapabuti sa serbisyo publiko alinsunod sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos. Kaugnay nito, tiniyak naman ni Commissioner Nepomuceno, patuloy ang pagsusulong ng kawanihan ang kanilang I Am Movement o ang integrity, accountability at modernization, hindi lamang bilang programa kundi bilang isang kultura ng paglilingkod para sa mas maayos na serbisyo. Pinangunahan ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda, chairperson ng Senate Committee on Basic Education, ang pagsusulong ng mga panukalang batas na nag-aayos naman sa school division offices, modernisasyon ng ADAPA School Program, pagtatatag ng pambansang balangkas para sa K-3 at paglikha ng National Coordinating Council for Education upang matiyak ang pagkakahanay ng mga polisiya at budget sa buong sektor ng edukasyon. Sa pagdinig ng komite, dumalo ang DepEd, Department of Labor, DICT, DUST, Department of Health, DSWD, BIR, CHED, TESDA at EDCOM2, kasama ang mga kinatawan mula sa akademya, civil society at mga tagapagtaguyod ng edukasyon. Nagbigay sila ng mahalagang pananaw para sa pagpapalakas ng batayang edukasyon sa bansa. Ang mga panukalang batas sa Schools Division Offices o yung pong Senate Bill 2205 ni Senator Legarda at ang Senate Bill 2089 ni Senator Bam Aquino ay nagmumungkahi ng pagbabago sa Republic Act 9155 upang bigyan ng kapangyarihan ng DepEd kasama ang DBM na magreorganisa ng mga dibisyon at magtatag ng karagdagang SDO batay sa malinaw na pamantayan. Ayon kay Legarda, matagal na ang kailangan ng reformang ito dahil kung wala ang naturang autoridad, hindi kayang bawasan ng kahit sinong DepEd Secretary ang bigat ng trabaho sa mga malalaking dibisyon. Ang pag-amyenda naman sa ADAPA School ay naglalayong gawing makabago ang batas ng 1998 sa pamamagitan ng pagpapalawak ng saklaw ng ECCD, ALS at saka TVET at mas mataas na edukasyon, pagtatatag ng one-stop online portal at pagpapalawak din sa tax incentives. Samantala,
Inaasahang sisimula na sa Agosto ang konstruksyon ng malalaking dam. Hindi lang dam. Farm to Market Roads o mga FMR sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Assistant Secretary Arnel de Mesa, tagapagsalita ng Department of Agriculture, isasagawa ang bidding process para sa mga pangunahing proyekto ng FMRs. Habang target din ng ahensya na ma-award ang mga kontrata sa mga nanalong bidders sa pagitan ng Hunyo at Hulyo at masimulan ang konstruksyon sa loob ng susunod na 2 buwan. Kabilang sa ilalabas na bidding ngayong araw ang FMR project para sa coffee farm sa Sultan Kudarat. Nagkakahalaga ho ito ng 2 billion pesos. Kasama rin ang road project para naman sa food hub ng DA sa Clark. May halagang 2 hanggang 4 billion pesos. Pati na ang cold storage facility na nasa 100 hanggang 500 million pesos. Sabi po ni Yusek de Mesa, karaniwang tumatagal ng 1 hanggang 2 buwan ang bidding process kaya't posibleng masimulan ang konstruksyon pagsapit pa ng Agosto. Sa ilalim ng 2026 national budget, may pondong 33 billion pesos ang DA para sa 1,605 farm to market road projects. Sasaklaw ito sa mahigit 2,300 kilometers na mga kalsadang pang-agrikultura sa buong bansa. Iniyak naman ang ahensya na magiging mas transparent ang proseso dahil lahat ng bidding para sa mga farm-to-market road projects ay ila-livestream upang mabantayan ng publiko. Ay yan ang maganda. Nang sa gayon hindi lamang yung pong mga kontratista at mga mayor na kontratista ang nakikinabang. Maganda umaga, Pilipinas! Isang babae na aktibong miyembro ng NPA mula sa bayan ng Las Navas, Northern Samar, sumuko sa mga sundalo na miyembro ng 20th Infantry Battalion. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34, may buntag ni Jane. Isang babae dito sa Northeast Samar mula sa bayan ng Las Navas na identified bilang aktibong membro ng New People's Army ang kusang sumuko sa unit ng 20th Infantry Battalion. Ang nasabing babae kinilala sa kanyang alias na si Myra. Prinisenta ng 20th Infantry Battalion ang sumukong NPA kay Las Navas Mayor Philbert Chantan, Municipal Mayor, sa mismong Municipal Hall na naturang bayan ng Las Navas. Iniulat ng 20th Infantry Battalion na si alias Myra, isang miyembro ng Squad 2, Sub-Regional Committee Arctic Eastern Visayas Regional Party Committee. Ang kanyang area of operation ay sa mga hinterland barangays ng bayan ng Las Navas at Katubig. Bukas sa tinanggap ni Mayor Tan si alias Myra matapos na ito ay magpahayo ng pagtalikod sa armed struggle at nagpahayag ng suporta sa programa ng pamahalaan. Bahagi ng programa ng Local Government Unit ng Las Navas, ang nasabing NPA tatanggap na financial assistance na pansamantalang magagamit sa araw-araw habang hinihintay pa ang tulong mula sa national government. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jane Galit Bantayan. Maganda umaga, Pilipinas! Ay buntag sa mga taga Santa Cruz, Davao del Sur. Ayan, magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa Lloydsminster, Canada. Vincent, ingat dyan ha. At magandang umaga din po sa mga suki natin dyan po sa Toronto, Canada. Uy, teka, speaking of Toronto ha, baka makalimutan ko. Batiin ko yung aking imported na pamangkin ha. Birthday ngayon ni Daniel Landry. Ayan, Daniel, happy birthday ha. Anak ko ito nung aming bunso na si Joanne. Ayan ha. At ni John Landry. Ayan ha. Daniel, happy birthday. Ayan. Alam nyo, may lahi ho kami ng mga tisoy talaga. Ayan. Daniel, pero napakasipag nitong batang to, no? Working student ngayon, nag-iipon ng pera para nga daw po sa muli niyang pagbalik sa universidad, sa university. College na yan ngayon. Daniel, happy birthday! Nagdiriwang din ng birthday. Eto naman, 95 years old na si Lola Nora. Oo, ang ni Lola ni Dorian Master, ha? At nanay ni Mami Lynn. Ayan, Lola Nora, happy 95th birthday. Ang talas daw ng mata at saka ng pag-iisip ni Lola Nora ay dahil sa bingo. Matindi pa rin daw itong magbingo hanggang ngayon, ha? Binabati din natin ng happy birthday yung anak ni J.R. Cabral. Aba, galing ito kay Lola Malu, ha?
Talaga? Graduate sa US. Apo mo? Wow! May apo ka ng graduate, ha? Matanda ka na pala, Malu. Akala ko ba 40 plus ka pa lang? Ha? Maaga kang bumigay. Naman, oh. Congratulations sa bagong graduate ng Architectural Interior Design, si Quisha J. Cabral. Ayan, ha? Pagbati mula sa Daddy JR, si Mami Letty, at ni Mamita Malu. Ayan. Happy birthday. Congratulations, ha? Sa apo ni Lola Malu. Maganda umaga, Pilipinas! Dalang kaya natin to ng tangerine chocolate, ha? Ayan, ha? Uy, magandang umaga ho sa mga taga Brussels, Belgium. At sa lahat ho ng mga kababayan natin nandyan ho sa Hong Kong, sa Taipei, sa Macau, sa mga seafarers natin, ha? Baka pabalik kayo ng Pilipinas, huwag nang magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. May mahigit 10 variants yan, ha? I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya, pinalalakas din natin ang loob ng ating mga magsasaka. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Kongresista nanindigang walang kinalaman sa politika ang pagpapatalsik kay Congressman Kiko Barsaga. Detalye ng balita mula kay Tina Nolasco, RH9. Good morning, Tita Teens. Nanindigan si House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na ang naging desisyon ng Kamara na patalsikin si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga bilang kongresista ay nakaugat sa accountability at walang kinalaman sa politika. Ito'y matapos pagtibayin ng Kamara ang Committee Report No. 298 ng Committee on Ethics and Privileges na nagre-rekomendang patalsikin si Barsaga sa pagiging kongresista dahil sa disorderly behavior o asal na hindi angkop sa isang miyembro ng Kongreso at mga paglabag sa mga patakaran at etikal na pamantayan ng Kamara. Sa kapihan sa Manila Bay, itinanggi din ng kongresista ang mga espekulasyon na pinag-initan umano si Barsaga dahil sa kanyang pagsuporta kay Vice President Sara Duterte na nahaharap naman sa impeachment complaint. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina. Takeover naman sa Senado ang labag sa konstitusyon at rules ng Senado ayon kay Senator Loren Legarda. Detalye ng balita mula kay Raymond Datpa sa RH28. Raymond, good morning. Labag sa ating saligang batas at sa rules ng Senado ang ginawang takeover sa liderato ng Senado. Ito ang deklarasyon ni Senador Loren Legarda matapos italaga ng grupo nila Senador Tito Soto at 11 kasamahan si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President. Ayon kay Legarda, hindi maaring makapaghalal ng Senate President at Senate President pro tempore kung wala silang 13 bilang ng mga senador. Naninindigan naman si Senador Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang lehitimong Senate President. Lahat ng ginawa ng 12 senador kahapon ay labag sa ating konstitusyon at rules ng Senado. Dahil dito inihayag ni Cayetano na tuloy ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control ngayong araw. Kahit na sinabi na ni Senador Erwin Tulfo bilang bagong talagang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na sa Lunes na ang hearing ng komite. Binigyang katwiran naman ng bagong talagang acting Senate President na si Senador Sherwin Gatchalian na lumabag sa batas at rules ang dating majority. Nang nag-adjourn ang sesyon ng 3 sunod-sunod na araw simula Lunes na hindi na abisuhan ang Kamara de Representantes kaya't napilitan na silang kumilos kahapon at tumindig ang 12 senador. Narito si Senador Sherwin Gatchalian. The Senate has been adjourned and unable to resume session for the past 2 days, placing us on the brink
of constitutional violation had we not convened today. Thus, in the absence of a duly consulted postponement and the continued absence of the former Senate President pro tempore, and members of the majority, we are compelled to call the session to order. The quorum of 12 is based on majority of 22 senators, over whom jurisdiction can be obtained by the Senate. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. At habang matindi ang bangayan ninyo sa politika, ito naman ang balita sa ibang dagat. Nagkasa ng panibagong missile strike ang Iran sa headquarters ng US Navy Fleet sa Kuwait at Bahrain. Ayon sa Paramilitary Revolutionary Guard ng Iran, tugon nila ito sa ginawang pag-atake ng Estados Unidos sa engine room ng isang oil tanker na nagtangkang pumasok ng Iran sa kabila ng US blockade. Yan man kinumpirma ng US military na hindi nagtagumpay ang Tehran matapos bumagsak ang dalawang missiles bago pa ito makasapol ng target sa Kuwait. Habang naharang naman nila ang missile na punteriya sana ay ang Bahrain. Bilang ganti, naglunsad naman ng missile strike ang US laban sa isang Iranian facility ground control station sa Qashm Island sa Strait of Hormuz. Ibig sabihin lamang po matagal pa ang problema o magtatagal pa ang problema dyan po sa gitnang silangan. Pangulong BBM hinimok naman ang mga kabataang Pinoy innovators gamitin ang talento para tulungan ang Pilipinas. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa mga batang Pilipinong innovators na patuloy na gamitin ang kanilang talento at lumikha ng mga teknolohiyang makatutulong na mapagaan ang pamumuhay ng mga kababayan. Bumisita sa Malacanang ang mga miyembro ng Philippine Robotics National Team kasunod ng tinanggap ng mga pagkilala at tagumpay sa iba't ibang international robotics competitions. Proud ang Pangulo sa mga nakamit ng PRNT na anyay patunay na talagang kayang makipagsabayan ng mga Pilipino kahit saan at kahit kanino. Naniniwala si Pangulong Marcos na malayo pa ang mararating ng mga ito, lalo't mga bata pa, kaya naman umaasa itong magagamit ang kanilang talento sa pagpapabuti ng pamumuhay sa Pilipinas. Sinaksihan ng Presidente ang live demonstrations ng ilang award-winning robotics projects na ginawa ng mga estudyante. Kabilang dito si Silax na isang assistive mobility device na idinisenyo para sa mga batang may cerebral palsy. Ang tuklas na teknolohiyang tumutulong sa mga archaeologist sa pagtukoy at pagdokumento ng cultural artifacts, at si Francis, isang AI-powered companion robot na idinisenyo para tumulong sa bahay at mag-detect ng emergencies. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Galing ng mga Pinoy innovators natin, ano ha? Pero hindi na ho natin kinakailangan pang mag-imbento ng robot sa Pilipinas. Marami na ho tayong naihalal. Bulag, pipit, bingi. Pero marunong dumipensa. Oo, may iyak-iyak pa. Para lang wag mademanda ng plunder. Itinalaga bilang bagong Chief Operating Officer ng Yunaiya Infra Corporation ng South Korea National na si Jong Hong Kim o kilala bilang John Kim. Si Kim ay veterano ng opisyal ng halos 3 dekadang nagtatrabaho sa Incheon International Airport. Papalitan nito si Ok Chul-shin na inilipat naman sa bagong tungkulin. Ayon sa NNIC, bahagyang hakbang nito ng mas malawak na layunin na dalhin ng Pilipinas ang karanasan at mga pamantayan ng Incheon International Airport sa larangan ng airport operation, seguridad at cargo handling. Sakop din ng kanyang tungkulin ang facilities management at pagtiyak na maayos na passenger services. Ayon naman kay NNIC General Manager Angelito Alvarez, mahalaga ang karanasan ni Kim sa kasalukuyang modernisasyon ng Ninoy Aquino International Airport. Nasa 70.14% ng mga retailers sa Metro Manila ang sumusunod sa itinakdang 50 pesos per kilo price cap sa imported na bigas. Ayon kay Agriculture Undersecretary Aray Perez, sa ginawa nilang pag-inspeksyon sa buong Metro Manila, tanging 8 lamang na mga retailers ang naisyuhan ng notice of violation. Ayon kay Yusek Aray Perez, sa paglilibot ng DA,
Nasa 46 per kilo ang pinakamababang presyo ng bigas sa Metro Manila, habang 68 pesos naman ang pinakamataas. Samantala, sa kabuuang 822 imported rice retailers na ininspeksyon sa iba't ibang lugar sa bansa, nasa 368 o 44.7% naman ang non-compliant sa price cap. Sinabi pa ni Yusek Perez, Ilocos Region ang nakapagtala ng pinakamaraming violators, habang ang Northern Mindanao naman ang may pinakamataas na compliance rate na nasa 91.67%. Mga nasa likod ng 35 million pesos na smuggled na sibuyas sa Nueva Ecija, tinutukoy na ng NBI. Detalye ng balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Tinutukoy na ng National Bureau of Investigation ang mga responsable sa 35.4 na milyong piso na smuggled na sibuyas sa isang cold storage facility sa Talavera, Nueva Ecija, kamakailan. Ayon sa Bureau, kumakalap na yung kanilang Special Action Unit ng karagdagang mga ebidensya para makasuhan yung mga ito ng paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Una nang nagsagawa mga operatiba ng test by operation laban sa Talco Cold Storage Corporation sa kahabaan yan ng Bypass Road, Barangay Kalipahan. Sa inspeksyon ng NBI kasama yung Bureau of Customs at Philippine Coast Guard sa nabanggit na pasilidad, nadiskubring itinago pala yung mga imported onion sa mga pakete ng lokal na sibuyas doon. Naniniwala yung mga otoridad na layon lamang itong itago o iilag yung mga imported mula sa kanilang inspeksyon. Bigo umano ang korporasyong ipaliwanag yung posesyon ng imported onion, kaya nag-issue yung BOC ng Warrant of Seizure and Detention. Ang kabuang halaga ng mga nakumpiskang produkto lumagpas daw sa itinakdang threshold sa ilalim yan ng Republic Act No. 12022 o ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act of 2024. Kaya ito ay maituturing na agricultural smuggling o economic sabotage. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Maganda umaga, Pilipinas! Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Ayan, si Don Carlos Bobre ay kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity ay nandyan ngayon sa Highway Hills, Mandaluyong City. Ayan, mamimigay ho yan ng pera at ng iba pang mga regalo, kaya lakasan nyo na niyang maradyo telebisyon. Ulitin natin ha, nandyan sila sa Highway Hills kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity sa Mandaluyong City. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! At ang ating word of the day ay obstruction. Ayan, obstruction. Parang yung sino ba itong nag-o-obstruct ng hearing ng Senate Blue Ribbon Committee? Ayan. Bakit ba ayaw nilang magkaroon ng hearing ang Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control? O bakit matindi ang obstruction? Ayan, may mga umiyak-iyak pa para lamang wag nang matuloy ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. So ang ating word of the day ay obstruction. Sa Tagalog ay sagabal. Ayan, ano ba problema? Lahat naman kayo sabit dyan sa flood control na yan, di ba? So, bakit ayaw ho nating maimbestigahan? Maganda umaga, Pilipinas! 54 makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo naman ay mag-ultamayo. Ano nga bang ultamayo? Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactoferrin plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial. Hindi po testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat capsule na po ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactoferrin plasma. Ganun ho kapotent ang ultamayo na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system. Tumutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog, magkaroon ng magandang gising, malabanan ang puyat, pagod at stress. Ang ultamayo po ay
mas maganda, sabi din ho nung ating mga nakakausap na dalubhasa, nire-recommend din nila 2 kapsula bago matulog, mga 1 oras bago matulog, 2 kapsula. Ayan, para mas enjoy natin ang mga benepisyo ng Ultabayo. Ito po rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, Mesco Drug, HB1 Plus Pharmacy, Curamed at Amesco Drug. Ayan, ha? Ngayon, kung may mga concerns pa po kayo, may mga katanungan po kayo, makipag-ugnayan po kayo dito sa 0931-033-2871. May mga medical experts po tayo nakastambay dyan. 0931-033-2871. At ang magandang balita, kapag bumili ka pa rin ho ng 1 box ng Ultabayo, 30 capsules, sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH, FDA, CFRR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala, ang Ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Alam ba ninyo sa Sweden? Sa Sweden, magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Sweden, ha? Sweetik. Iba naman yung sweetik sa Sweden. Yung mga sweetik, marami yan dito sa Pilipinas, ha? Isinusulong ngayon sa Sweden ang pagtatakda ng minimum age na 15 years old sa paggamit ng social media. Kita nyo, 15 anyos lang ang pwedeng mag-social media sa Sweden. Ayon sa Swedish investigator na si Isla Englund-Kropp, bagamat nakatutulong ang pagkakaroon ng libreng access sa social media, mas mahalagang maprotektahan ang mga kabataan laban sa negatibong epekto nito. Sinigundahan naman ito ng Social Affairs and Public Health Minister na si Jacob Porsmed at iginiit ang unti-unting pagkalunod ng mga kabataan sa anyay endless scrolling sa online world. Iginiit ni Porsmed na nanatiling isa sa malalaking hamon sa ngayon ang social media at epekto nito sa kalusugan ng mga bata, kaya mahalagang magkaroon ng ban sa mga edad 15 anyos pababa. Kita nyo. Doon sa kanila, 15 anyos, dito nga sa atin ay nire-recommenda natin yung formative years lang ng mga bata. Kasi nga, mahirap yung masyado silang nalululong sa paggamit ng social media, independence nila sa social media. Yun ho ang isa sa mga nagiging dahilan, nakikita nila ng dahilan kung bakit mababa ang comprehension. Mahina sa reading comprehension ang mga kabataang Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Aba, may winner na kaagad. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Babcon Purple Eternity. Ayan, kasama na ni Don Carlos ang ating lucky winner ngayong umaga. Don, good morning. Good morning, Kuya Angel. Magandang umagang Pilipinas dyan sa DZRH Studio. Aba, dito nakita natin si Tatay, chill na sa kanyang kantin. Tatay, ano pong pangalan? Ernesto Patricio. Sila na, Tatay Ernesto. Tay, good morning. Morning po. Anong probinsya ni Tatay? Bicol po, Albay. Bicol, ayan. Oragon. Siyempre. Diyos maray nga agad tayo, ha? Kamusta naman? Mahihain si Tatay, ano, ha? Ilan ang anak? 2 po. 2. May ano na rin, may mga pamilya na rin. Opo. Ilan ang apo? Isa pa lang isa. Isang apo pa lang. Lalaki, babae? Babae po. Babae. Hindi naman yun kinukonsente yung mga kalokohan ng bata. Baka mamaya hindi naman. Baka mamaya mismong lolo pa yung taga-ibot ng na cellphone. Apo, laro ka. Hindi naman kayo konsentidor na lolo. Hindi naman po. Hindi naman. Ayan. At dahil hindi kayo konsentidor na lolo, may premyo kay Don. Ayun, Tatay Ernesto, sino ang paborito mong announcer? Angelo Palmones. Ayun, Kong Angel, ibigay na natin ang 1,000 pesos. At kapag nahula mo pa ating word of the day, meron pa yung limpak-limpak na papremyo. Ano pong word of the day natin, Tatay? Obstruction. Ayun, obstruction. O sa Tagalog o sa Gabal, ibigay na natin ang DZRH medium component. Hatid sa atin ng Astron, alagang Astron,
alagang maasahan at syempre ang DZRH Malakas promo hatid sa atin ng ACS at DZRH. At tatay, pwede mo itong gamitin sa iyong apron para bangong ka-blue. Hatid sa atin ng Charm Popcorn Purple Eternity. At ito, tatay, baka pwede mo itong maging uniform. Ang bagong disenyong DZRH t-shirt, tatay. Maraming salamat po sa DCRH. Wala nga naman, tay. Ayan, congratulations. Ayan. Congratulations, Tatay Ernesto. Kaya naman sa mga gusto pang manalo ng 1,000 pesos, tumutok sa DZRH Malakas promo kasama pa rin ng Charm Popcorn Purple Eternity. Ito pa rin po si Don Carlos Pobre para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Don Carlos. Diyos maray nga aga sa mga kababayan natin. Mabalos, Don. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malakas promo. Na ibang nabigan sa mga Tagalasam, Cagayan. Maganda umaga, Pilipinas! Si Ma'am Chanel Dominguez naman mula sa Pag-asa. Kasama na natin, Ma'am Chanel. Good morning. Umaga din po sa inyo, Sir Angel. Magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay para po sa ating weather update. Patuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon na nakakaapekto dito sa Northern Luzon, Central Luzon at Western section ng Southern Luzon. Dulot nito, asahan po natin paminsan-minsan malalakas na bugso ng pag-ulan sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga. Dito naman sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa at rest of Central Luzon, asahan natin ang maulap na papawirin na may mataas na tsansa ng mga pag-ulan. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, magiging maaliwalas naman ang ating panahon, pero asahan din natin yung isolated rain showers at mga localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. Sa ngayon, meron po tayong minomonitor na low pressure area sa labas ng ating PAR. Huli itong namataan sa line 590 kilometers west ng Bacnotan, La Union. Inaasahan po natin, posible itong pumasok ng ating PAR ngayong araw or Friday at posibleng maging isang ganap na bagyo between Friday at Saturday. Pero sa nakikita po natin, hindi naman po ito magla-landfall sa anumang parte ng ating bansa. Pero ito'y hihilain ng southwest monsoon na inaasahan natin magdadala ng mga pag-ulan sa Northern Luzon at Western section ng Central Luzon. Tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas po ng Pag-asa, lalo na po sa development nitong low pressure area nito. Yan po muna latest dito sa Pag-asa with the Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Ma'am Chanel, malaki bang chance na tumaas ito? Lumakas pa? Ay, yung low pressure area po. Palabas na po kasi siya. Palabas Nakita na. po natin, palabas na po siya going Taiwan area po pag naging isang ganap na bagyo po. Ay, salamat. So pag, pero madidevelop siya within the territory, hindi? Within the PAR po, pero malayo na po sa kalupaan mismo po ng ating Pilipinas. Ang lalakas yung habagat. Yes po, tama po kayo dyan. I see. Okay, wala na naman tulugan ng Pag-asa. So anong magiging tawag sa kanya? Pag ito po yung naging bagyo, Esther po. Ito na si Esther. Yeah, ito po pag naging bagyo, yes po. Pag na-develop habang papuntang Taiwan. Yes po, yes po. Okay. Pero di ba may inabangan pa tayong dalawa? Yes po. Isa hanggang dalawa po tuwing pagdating po ng ating buwan ng June po. So kung madidevelop siya ngayong ito na si Esther. Isa na lang. Opo. Isa na lang yan. Yes po. Hindi, yun naman pinakamababa, no? Average. Opo. Okay, sige. Thank you, Ma'am Chanel. Magandang umaga. Si Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras sa 4 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga.